Eto na naman, si Lacson. May important witness daw siya. Handang-handa ka na po ba na pamunuan uli ang Blue Ribbon Committee at wala na pong atarasan yung pagbabalik niyo? Ay, nako. Atras abanti ka talaga, Lacson. Kaya ka tinatawag na Pinky nung ibang mga tao kasi atras abanti ka. Ilang Blue Ribbon Committee Chairman? If elected, sige. Sinabi ko na kay SP, I'll accept. So ready na ho uli kayo sa posibleng pag-question ng ilang senador sa anumang magiging decision o hakbang nyo sa investigation sa flood control Yeah, ng that Malis? much diniscuss din namin na pareho pa rin. Walang magbabago. Kung saan kami dala ng ebidensya, di doon. And sir, tiwala kayo na hindi naman madidestabilize ang leadership ni SP Soto once na magbalik kayo bilang Blue Ribbon Committee Chairman? Well, anything goes. Kung doon mapunta, nag-uusap na rin kami tungkol doon. Pero ano yung nakikita nyong chance? Sa ngayon, wala naman po. I don't think so. That much inassure naman ako ni Senate President. Nakausap niya, I think nakausap niya yung mga kasamahan namin. Okay naman. And then sir, tuloy na tuloy po ba yung panibagong hearing ng Blue Ribbon sa November 14? Hindi ko pa na-coordinate kay Senator Sherwin kasi siya yung chairman ng Finance Committee. Hingin ko yung Friday kung pwedeng ibakante niya. So, tentative pa po yun, sir? Kung mabibigyan niya ng puwang, tuloy yung Friday hearing. And then, marami pong curious dun sa sinabi nyo na isa sa mga invited ay very important witness. Gaano po ba ka-importante ang kanya magiging testimonya, sir? Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. May mga bago po siyang magiging revelation na hindi pa na-reveal ng mga previous witnesses? Yeah, naturally and surely. Yan, ayan na naman siya. Nagsasalita na naman siya ng mga tapos na meron daw i-reveal itong bagong witness na ito. Ano, gusto nyo makipagpustahan sa akin, no? Oh, sige, ha? Gusto nyo makipagpustahan? Na yung bagong witness na yan, kengkoy na naman yan. Sa tingin ko lang, ha? I'm hoping that I'm wrong. Pero feeling ko talaga kengkoy na naman yung bagong witness na yan. Ang tagal eh. Diba, kung talagang meron kang gustong sabihin, matagal mo nang sinabi. Ewan ko kung ba't ganun. Hindi, kasi nga, eto lang naman sa akin, ha? Sa tingin ko, kaya meron na naman silang quote-unquote bagong witness para tabunan si Gutesa. Kasi, di ba, ngayon, inakusahan si kung anong kay Gutesa. Nagtatago daw, hindi daw parang totoo. Di ba, ito. Tuloy pa natin yan, ha? O, ito, tuloy natin. Ito yung... Handang-handa ka na po ba? Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week. No? They can do it actually na nagparating. Ano po ito? Government official? Kontratista? Sa Friday na natin malaman ang CCTV footage para magkaroon kami ng clue kung sino yung pwedeng kasama niya na pwedeng mapagkilanlan, na pwedeng ipaabot sa kanya yung invitation through that person. Kasi nga nawawala siya. And we need him to sew up yung kanyang mga na-testify na earlier, or kung meron siyang mga additional na documents or ebidensya to back up his claim, no? In his sinumpang salaysay. Naghahanap din kami ng magko-corroborate do sa kanya mga sinabi. In fact, no, si Senate President Soto was in touch earlier with Senator Bato de la Rosa. Because sabi ni Senator Bato, meron siyang pipresenta na magko-corroborate kay Gutesa. And I just thought na baka yung si Paul or yung Mark na minention. But nung kinumusta ko kay Senate President, sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay kay Congressman Saldico sa Europe.
So, baka And we're still validating, ano, kung yun ang sabi eh. So, madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names, ano. Yeah. So, sino po ba yun yung ihaharap Mark and Paul, yung sinasabi niya na yeah. kasama niya na nag-deliver. Importante yun kasi what we need kay Gutesa, yung magko-corroborate whether it's another witness or whatever documentary evidence na mayroon siyang hawak para maipakita niya. Otherwise, mere allegation by one person, parang maski sa korte, maski sa prosecution level, baka hindi mag-hold water. So, hindi ho kaya mag-stand up yung kay Gutesa na... Sa ngayon, sa tingin ko, being an investigator for so long, pag alam kong ganun lang, isang salita lang, sa isang tao, mahirap tumayo. So, kailangan natin ng magko-corroborate. Sa isang interview, sinabi nga ho ni Senator Rodante Marcoleta na nasa Chile na, yung si Mark ba o si... I don't know. Ang pagkaalam ko lang na nag-join daw, sabi ni Senator Bato kay Senate President na sumama na raw kay ex-Congressman Saldico. Pero sir, plano nyo rin po bang patawag Kung may yung dalawa? information si Senator Marcoleta na nasa Chile, Kita ninyo kung paano ibinababa yung testimony ni Gutesa. Di ba? Nakakalungkot. Kaya nga feeling ko, moro-moro itong another witness kuno. Siyempre, hindi siya nagpresenta ng witness na yun, si Gutesa, si Marcoleta. So, ang credit bukang kay Marcoleta. So, siyempre, pagka ganun, hindi siya ang bida, di ba? Alam naman natin, si Lacson, bida-bida yan eh. So, eto, may sarili siyang witness. Palakpakan. Gago! Pero pustahan tayo, wala namang pasabog na malinaw itong bagong witness. Tingnan natin. Kaya nga sabi ko sa inyo, I hope I'm wrong. Gusto ko talagang maging mali. Para naman sana totoong may witness na maayos na maipresenta. Hindi yung scripted na, huwag sanang ganun. Hintayin natin mga kababayan. Hintayin natin. Huwag naman natin masyadong inuhusgahan si Lacson. Kayo talaga eh. Gago! Kayo talaga masyado nyo inuhusgahan si Lacson. Anyway, ang tanong. Eto, tanong malupit. Eto ang tanong. Malupit na malupit ito. At sa halagang, naku po, patay tayo dyan. Malupit to, malupit. Gusto ko matindi ngayon. Unang 3 ay makakatanggap ng tigi 1,000. Anarot take note. Tigi 1,000. 3, unang 3 makakasagot. Okay? Ano yung tanong? Ang tanong. Sino? Balasi. Sino ang bukas ko na lang itatanong? Ne. Ito na, itanong na natin. Sino ang membro ng Banateros Vloggers? Kailangan yung kanilang pangalan sa sa kanilang mga channel at pages. Hindi pwedeng Byron Cristobal Tangin na ninyo, biro lang. Kailangan yung pangalan ko doon, di ba? Kailangan yun. Yung 7 membro ng Banateros. 7, di ba? 7? Tama ba ako? Kasi babalik na sa SMNI bagong programa. Napakaganda. Kailangan yang 7 na yan, mabanggit ninyo kung sino-sino yung mga yan. Yang 7 na yan. Okay? So, kailangan yung kanilang pangalan sa mga pages nila, sa mga nila, yun ang babanggit. Hindi pwede yung full name. Yung talagang pangalan nila at yang 7 na yan. At kailangan, dyan sa 7 na yan, nakasubscribe kayo. Yeah? So, kunwari, sumagot kayo, ito yung 7 na yon. I-check nyo yung inaanharot. Nakasubscribe ba ito? Yan. Pag hindi ka nakasubscribe, disqualify ka dito sa na to. Kasi 1,000 to.
Tigi 1,000. Hindi ka na, hindi lang kape ang mabibili mo dito, makakabili ka pa ng bulalo. Ha? Harot ha? Unang tatlo makakasagot nung 7 na yun. Yan, meron kayong matinding tigi 1,000. Okay? Maraming salamat po! Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap